Tayo ngayon ay nasa ikalimang araw upang pag-aralan ang pandaigdigang pamanang pook ng Pilipinas. Ngayon, nalaman natin sa module na ito makaranang ng araw kung ano ang ibig sabihin ng World Heritage Sites o ang mga pandaigdigang pamanang pook. Gayun din ang ibig sabihin ng UNESCO, ang iba't ibang pook sa Pilipinas na kasama sa listahan ng pandaigdigang pamanang pook ng UNESCO at saan ito matatagpuan. Nalaman din natin kung anong proseso ng pagpili sa mga pook na ito at paano ito mapapangalagaan. Nabagyan din tayo ng pagkakataon upang sanayan ang ating sarili upang maghanap, magsagawa at gumamit ng mga impormasyon na ito. Nabigyan din tayo ng pagkakataong magsalita o magulat na isa sa mahalagang kasanayang gagamitin mo hindi lamang para sa module na ito kung hindi sa marami pang aralin sa ating paaralan. Ngayon, iniimbitahan ko kayong gawin natin ito. Meron itong 4 na lugar sa Pilipinas na ipakikita. Maaari kang pumili ng isa. Pag-aralan kung maaring maideklarang isang World Heritage Sites o pandaigdigang pamanang pook ang lugar na ito ng UNESCO at ibigay natin ang inyong mga kadahilanan. Handa na ba kayo? Ang una kong ipapakita sa inyo ay ang Bulkang Mayon. Ito ay isang aktibong bulkan sa lalawigan ng Albay. Ito ay makikita sa pulo ng Luzon, siyempre dito sa Pilipinas. Bantog ang bulkan dahil sa halos perpektong hugis 4 nito. Ang Mayon ang naging hilagang hangganan ng lungsod ng Legazpi, ang pinakamataong lungsod sa Kabikulan. Unang hiniyag bilang isang pabansang liwasan at isang nakaprotektang lupain ng bansa noong 20 ng Hulyo 1938. Ang pangalawa naman ay ang Intramuros. Ang Intramuros ay nanggaling sa salitang Latin nang ibig sabihin ay nagsasanggalang na pader o kaya naman ay sa loob ng pader. Ito ay ang pinakamatandang distrito at sentro ng kasaysayan sa lungsod ng Maynila. Ang kabisera ng Pilipinas na siyang kabisera ng Pilipinas. Tinatawag ding napapaderang lungsod. Ito ang orihinal na lungsod ng Maynila na luklukan ng pamahalaan noong ang Pilipinas ay nasasakop pa ng Kastila. Ang tawag sa mga distrito sa labas ng pader ay Extramuros na nangangahulugang sa labas ng pader. Ang pangatlo naman ay ang Chocolate Hills. Ang mga tsokolating burol o Chocolate Hills ay isa sa anyong lupa na nakikita sa probinsya ng Bohol. Mayroong tinatayang 1,200 at 60 mga burol. Subalit, maaring nasa 1,776 ang mga burol ang nakakalat sa kabuuang lupa na nanabalot ng mga luntiang damo at nagiging kulay tsokolate naman kapag tag-araw. Kaya ito nabansagang tsokolating burol. Sikat na atraksyon ang mga tsokolating burol sa Bohol. Tampok ang mga ito sa panlalawigang Watawat at sa gisag ng lalawigang Bohol. Ito ay sumasagisag ng mayamang likas na yaman ng lalawigan. Ang pangatlo at ang susunod ay ang Bulkang Taal. Ang Bulkang Taal ay isa sa pinakamaliit na aktibong bulkan hindi lamang dito sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo. Ito ay nasa loob ng Taal Lake o lawa ng Taal at dahil sa natatanging ganda nito, maraming mga turista ang pumupunta rito. Ang kinalalagyan nitong lawa ay mayaman din sa iba't ibang uri ng mga halaman at hayop tulad ng talakitok at tawilis na sisabing isang uri ng sardinas na nakikita lamang sa tubig tabang. Upang mapangalagaan ng bulkan at lawa ay itinatag ang Taal Volcano Protected Landscape o TVPL noong 1992. So, sagutin mo ito Sa iyong palagay, maaari bang maging isang UNESCO World Heritage Sites ang iyong napili? Ano ang kahalagaan o importansya nito? May pagmamalaki ba natin ito? Paano nito ipinapakita ang pagiging isang Filipino? Paano natin ito mapapangalagaan? Huwag ka nating kalimutan, tandaan natin, ang pandaigdigang pamana ay isang yaman na pinagbabahagian ng sangkatauhan.
isang mahalagang bahagi ng sibilisasyon, isang tagapagpaalala ng mayaman at makulay na nakalipas. Ito rin ay sumisimbolo at nagpapakilala rin sa ating bilang isang Filipino. Ipinapakita nito ang hindi lamang ang kagandahan ng ating bansa, kundi na rin sa ating kultura. Tunay nga na ang mga pamanampok ay yaman natin. Tungkulin ng bawat bansa at ng bawat tao ang pangalagaan at panitilihin ang mga heritage site para mapakinabangan ng kasalukuyan at sa susunod ng mga henerasyon at protektahan ang mga ito mula sa pinsalang pisikal at aesthetic. Tulad mo at tulad ko, may magagawa tayo upang maisakatuparan iyon. Ngayon, natapos mo na ang buong module para sa topic na ito. Binabati kita! Salamat!